is all I have of word. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil, the sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. This that I have left is all I have of word. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though a little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spill your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take
Magandang araw po mga kadap. Nasa panahon po tayo ng pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoong Jesus. Tayo po saglit panalangin. Aming Ama, sa pagkakataon pong ito, nagpapakumbaba kami. Inihiling namin na turuan nyo kami sa kaparaan ng hindi mong pagginawa kahit kailan sa aming buhay. Kaya mo, O Diyos, na sa aming mga maririnig, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kaunawaan sa lahat ng aming matututunan. Kaunawaan na kung paano ito isa sa kabuhay. Dalangan namin na sana anumang aming maririnig ay makapagpataas at makapagpalakas ng antas ng aming pananampalataya. Idinadalangin namin, O Diyos, na sa mga aral at salita ng aming Panginoong Jesus, na aming pagbubulay-bulayan ay lalo nawa itong maglapit sa amin sa inyo. At maintindihan namin lagi, Panginoon, ang katunayan at katotohanan ng iyong mga pangako. Pangunahan niyo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito, pag-uusapan po natin at pagbubulay-bulayan ang tungkol po sa talinghaga. Dalawa po ito magkakabit. Talinghaga ng natatagong kayamanan or hidden treasure at ang talinghaga ng mahalagang perlas o pearl of great price sa English. Yan po ang diyan po iikot ang ating ang ating pag-uusapan o pagbubulay-bulayan. Sabi po dito sa Mateo 13:44, basahin po natin. Tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, yumaon siya at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Okay mga kapatid, ganito ho. Ang mabuting balita po ng kaharian ng Diyos ay may tiyak na pangako. Ang tawag dito buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan ay hindi usapang kung gaano kahaba ka lang mabubuhay o gaano kahaba ang buhay na ipagkakaloob sa atin o yung quantity. Hindi po pinag-uusapan doon yung haba ng buhay. Kasi pag sinabing walang hanggan, doon lamang ho makikita ninyo na walang numerics o walang numericals o numbers na makakasukat nun. Wala nga hanggan eh. Walang hanggan. So what we're talking here, mga kapatid, ay quality of life. Hindi lamang ho quantity. Okay? Anong klaseng buhay ba ito na pinangako ng Panginoon? Ito ho. Pagdating ng panahon na yon, at siya, narito na ang paghahari ng Diyos, wala na hong kahirapan. Wala na kayong makikitang pulubi sa daan. Wala hong kinakailangan pang magsika para yumaman siya. Dahil lahat mayaman. Wala na hong kahirapan. Wala na hong magrereklamo, mga kapatid, sa kanilang mga kumpanya para taasan sila ng sweldo. Wala na hong magtatrabaho ng husto para lamang hong mag-survive. Lahat po ay mayaman. Ang kasaganaan pangkalahatan. Wala na hong kagutuman. Hindi ko alam kung ano ang buhay meron doon. Pero hindi na ho uso kainan doon eh. Wala hong kagutuman. Naalala ko sinabi ng Panginoong Jesus sa Juan 6 yun na ang sabi niya, hinahanap niyo yung mga tinapay. Sa tinapay na yan, sa pagkain na yan, pag kinain nyo, magugutom kayo uli. Pero yung tinapay na kaya ko ibigay sa inyo, hindi na kayo magugutom. Totoo yun. Wala na akong kagutuman dun eh. Wala na akong kagutuman. Alam niyo sa buhay na ito, mga kapatid, yung kagutuman, hindi pwedeng mawala eh. Dun sa buhay na to, kahit na, halimbawa, ang dahil mong kinain ng agahan, magugutom ka uli sa tanghali. Kahit damihan mo pa rin ang pagkain mo sa tanghali, magugutom ka pa rin sa hapunan. Yan ho ay bahagi ng buhay natin. Pero pagdating ng Panginoon, hindi na uso kagutuman. Hindi na ho kinakailangan magpatay ng mga tao dahil para lamang makakain. Wala na hong kasamaan. Wala na hong o paggawa ng kasalanan. Wala nang krimen.
Okay? Wala na tayong katatakutan sa gabi na maaaring pwedeng umagrabyado sa atin. Wala na hong sakit at saka karamdaman. Wala na hong matanda doon. Wala rin tumatanda doon. Lahat po ay nasa isang kalalagayan na malakas, malinaw ang paningin. At ang tawag nga dyan a glorified body o glorified state. Wala nang kalungkutan, kundi kagalakan. Imagine niyo yun. Imagine niyo yung ganung quality of life, mga kapatid, na hindi tumitigil ang kasiyahan. Hindi tayo nag-aalala na isang araw hindi na tayo masaya. Wala hong ganon. Wala pong ganon. Sa paghahari ng Diyos, lagi hong masaya. Wala na hong kalungkutan. Wala na hong kaguluhan, kundi kapayapaan. Wala na ho. Mga kapatid, nakita ninyo kung gaano kagulo ang mundo mo. Wala na ho yun. Pagka nandiyan na ang kaharian ng Diyos. Sabi nga ni Pablo sa Roma 8:18, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalulatiang mahahayag sa atin. Malupit ho yung darating na ipinangako ng Diyos. At ang mabigat doon, totoo yun. Totoo yung pangako na yun. Hindi ho yun sasablay. Hindi ho yan kagaya ng mga naririnig natin mga politiko na mangangako at hindi gagawin. Narinig ko pa nga po sabi ipinangako ko na, gusto nyo pa gawin ko. Ganyan ho ang sistema sa bansa natin. Pero hindi sa Diyos. Ang Diyos ay totoo sa sinasabi niya. Yung ipinangako niya, gagawin niya. Kaya mga kapatid, isipin niyo to. Isipin niyo to, ipinangako niyang ito. Ilalagay ko na ho doon sa ating sa ating pag-uusapan talaga, itong ating pagbubulay-bulayan. Yung dalawang talinghaga ay may isa lamang pong mensahe. Isa lang ho ang mensahe nilang dalawa. Bagamat dalawa sila. O tema. Ito po ay tungkol sa pamumuhunan o investment. Yan ang topic diyan . Makikita niyo yung dalawang tao, yung isa nakakita ng kayamanan sa bukid. Ibinenta niya yung kanyang wala nakakaalam. Hidden treasure nga . Siya lang nakakaalam. Siya lang. Wala nakakaalam. Ang ginawa niya, ibinenta niya lahat yung kanyang ari-arian, binili niya yung land. Kasi nandoon yung treasure. Pero wala nakakaalam. Yung isa naman, naman siya isang merchant, isang salesman ng mga alahas marahil. Ang sabi, naghahanap siya ng perlas. At mahal talaga perlas tong araw. At nung makita niya yung perlas na gustong-gusto niya, binenta niya rin lahat. Yung pearl of great price, binenta niya lahat. Binili niya yon. Ano po pinapahiwatig ng Panginoon dito? At pinapakita. Ganun ho ang kaharian ng Diyos. Ganun daw ho ka-precious ang kaharian ng Diyos. Abay, sangayon sa binanggit ko kanina, matindi ho yung pangako na yun. Priceless yun. Mga kapatid, priceless yun. Yung ibibigay na yan, ang pangako ng ating Panginoon. Isang uri ng buhay na walang kamatayan, walang kagutuman, kapayapaan, kagalakan, walang sakit, walang karamdaman. Mga kapatid, saan pa kayo pupunta? Napakatindihong pangako yun. At yun po ay atin na. In terms of promise. Pinapahiwatig po ng talinghagang ito ay isa lang talaga. Ito ho ay investment o investing on eternal commodity, kung tutuusin. Kapag ka ho, nariyan na ho ang kaharian ng Diyos. Okay? Parang ang pinararating ng Panginoon dito, it's worth investing. It's worth putting your investments sa kaharian ng Diyos. Hindi ho kayo talo pag nag-invest kayo
sa kaharian ng Diyos. Sa larangan na ng pamumuhunan, napakahalaga ho na malaman mo kung panalo ka sa bibilhin mo o saan mo ilalagak yung pera mo. Yun ho ang laro ng investment. Kapag ka ho, yung investment mo, yung kung saan ka nag-invest, bumagsak, wala na pera mo. Talo ka. Ang matindi pa ho sa investment, para kang nasa casino, parang sugal. Kapag hindi predictable. Hindi ho predictable. Maaaring ang ganda ng gana ng pasok ng pera doon sa kung saan ka nag-invest. Sa ngayon sa ipinapangako ng mga may-ari ng mga product na yon o nung company. Pero hindi mo pa rin masabi. Ito, tingnan nyo ho ito. Bigyan ko lang ng example. Noon ho, nakatandaan nyo ng mga 70s at saka ng 80s, napakabili pa ho ng mga camera, ng Kodak. Yun ho tinatawag na film. Yung film, Kodak film. At ako naniniwala madami nag-invest doon. Kasi yan ay mabili. At noon ho, usong-uso ho yung talagang picturean. At hindi ho lahat noon may camera kaagad. Nung nauso ho yung mga portable camera na pwedeng sa bahay, pwedeng gamitin anytime. Dahil doon sa tinatawag na film na pwede mong bilhin. Akalain nyo ho na yun nalugi. Buhat nung dumating ang digital technology. Nalugi ho yun. Wala na ho sila ngayon. Sino mag-iisip na aabot sa ganon? Hindi nyo mapipredict kung ano ang malulugi ngayon at bukas hindi. Pero, mga kapatid, dito sa ating pinag-uusapan, matitiyak ninyo. Kapag ang Panginoon na nagsabi, ang Diyos po ang nangako na itong kaharian ng Diyos na ito, mga kapatid, ay sa atin. Kung ano ang hatid nito, ay atin. Kaya mga kapatid, tingnan ho natin kung ano hong hinihinging investment ng kaharian ng Diyos. Okay? Alam nyo mga kapatid, siya hong paglilinaw pa, dun sa talinghaga, makita nyo dalawa istorya, pero isa lang ho ang karakter, pareho. Isa lang. Ang aking nakikita ho dito, ay pinararating sa atin, individual kasi ho Ang pagkasumpong at pagkaunawa, yung tinatawag na encounter sa kaharian ng Diyos, ay individual. Minsan ho, kahit sabihin natin na mga magulang natin malapit sa Diyos, makita nyo mga bata, hindi nila gets yung kanilang, kung ano yung gets ng mga magulang nila. Pupunta sila sa simbahan, oo, dahil nakaugalian. Pero hindi dahil naunawaan nila kung ano yung naunawaan ng magulang nila. Kasi ito yung individual. Individual. May mga magulang, kagaya ho ni Pastor Joel, naiintindihan ng mga anak nila ano yung sinasampalatayanan nila, ano yung naunawaan nila. Pero hindi ho lahat ng pamilya ganon. Hindi ho lahat. Hindi ho lahat. Kasi ito ho isang individual na encounter sa Diyos. Hindi hindi ho package. Kumbaga, hindi po kayo nauunawaan ng sa barkada nyo, ikaw naunawaan mo at nagsishare ka, magtataka ka pa nga minsan, di na maintindihan. Bakit? Kasi yung encounter mo, kung tutuusin, personal yun. Talagang sa'yo yun. Maswerte kung yung iba ay umabot din sa ganon. Kasi personal po ang pagkaunawa at pagkasumpong sa kaharian ng Diyos. Individual yun. Hindi ho yan pwedeng hindi ho yan pwedeng dahil naunawaan ko, naunawaan na rin lahat, maunawaan agad ng mga kaibigan ko, hindi ho. Individual yan. Individual na discovery yan o individual na revelation yan o pagkaunawa tungkol sa kaharian ng Diyos. Okay. Hindi ito hindi ito transferable na parang dahil naunawaan ko, yung sabi pwede na rin maunawaan agad ng iba. Hindi ho ganun Talagang individual siya Liban na lamang kung talagang ang pagpapasya nila ay talagang umabot doon. Ako talaga hindi ko naiintindihan nung una Pero nagsimula hong maintindihan ko ang lahat nung magpasya ako na gusto kong maintindihan. Na gusto kong maunawaan. Mabait naman ng Panginoon, umabot naman po ako doon. Sana mga kapatid,
Sa lahat na nakikinig nitong mensaheng ito, umabot kayo at magamit itong pamamaraan, itong pangangaral at pagtuturo po na pag-share sa inyo ng mga katotohanan ito. At yun ho naman ang layunin nito. Hindi ho ito para lamang sarilinin namin, kundi gusto namin ibahagi ito sa inyong lahat. Ang katotohanan ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Okay, eto ho. Sa pagpasok po sa kaharian ng Diyos, dito, yung tinatawag na itong kaharian ng Diyos na to, kung mag-i-invest kayo para kayo makapasok, ano ho, para maging inyo yung mga pangako na yun, may hinihingi hong price. May hinihingi ho talaga. Ito ho isa. Una ho, yun hong desisyon na sumampalataya at magsisi. Ang sabi ho sa Marcos 1:15, at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi. Marcos 1:15 po yan. Makikita nyo mga kapatid na ang pananampalataya po dito ay attached doon sa salitang pagsisisi. Kasi ho talagang hindi ho pwede paghiwalayin yun. Kapag sumampalataya ka sa Panginoon, nandoon na yung desisyon mo, natatalikuran mo ng lahat kung ano yung mga bagay na mali, o tiwali, o kasalanan. At ang iyong haharapin na, ay ang Panginoon. Sana ho, nag-gets ho ninyo ito. At minsan ho, minamaliit natin, panampalataya ka lang, ikay maliligtas ka na. Aba, hindi ho. Hindi nyo lalang-langin ang pananampalataya. Ang sabi ni Jesus, ho, sinabi niya yan. Lucas 17:20. Kung magkakaroon lang kayo ng pananampalataya, nakasinlaki ng butil ng mustasa, kaya nyo paglipatin ng mga bundok. Napakamakapangyarihan po ang pananampalataya. At yan ho nag-uumpisa lahat. At yan ho talaga tayo maliligtas. Yan po talaga. Hindi ko na ho pakakahabain ang tukol sa pananampalataya kasi ho, tinalakay ko na yun noong nakaraang pag-aaral natin. Doon sa nakaraang serye. Pero dito ho, gusto ko lang ho i-emphasize, mga kapatid, na ito po ay hinihinging unang-una sa atin. Yung pananampalataya. Yung pananampalataya. Kasi wala hong mauumpisahan ng Diyos sa atin. Wala hong mararating ang Diyos sa atin. Kung sa simula pa lamang ho, hindi na kayo nananampalataya. Bigyan nyo na example ho ito. Halimbawa lang ho nasa church kayo, tapos hindi kayo naniniwala sa Diyos. Paano kayo sasamba sa Diyos? Paano kayo mag-o-offer ng kanta man lang sa Diyos? Hindi ka nga naniniwala sa Diyos. Hindi po ba? Basic ho yan. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Diyan ho ang basic, ang pinakaumpisa. Kung meron mang magagawa ang Diyos sa atin, doon lamang ho sa hanggang saan ang pananampalataya nyo sa Kanya. Kaya mga kapatid, mahalaga ho ang pananampalataya. Okay? Desisyon po yan, inuulit ko, ine-emphasize ni Jesus lagi ho sa parable niya, ay desisyon nyo. Yung faith po, desisyon nyo yan. Hindi ho pwedeng gawin ng Diyos yan para sa atin. Tayo gagawa niyan para sa Kanya. Didesisyon tayong to believe. We have the ability. Nasa sa atin ho yung potential. Ibinigay ho ng Diyos yung potential na yon. Pero, tayo pa rin na mag-i-initiate. Atin hong ano yan, teritoryo yan. Hindi gagalawin ng Diyos yan kung ayaw nyo. Kaya please, yan hong hinihingi ng Panginoon. Kung mag-i-invest kayo, start believing mga kapatid. Start believing. Start applying your faith sa kingdom of God. Pangalawa ho, ano ho ang hinihingi investment ng kaharian ng Diyos para ho tayo maka-access doon sa mga promises na yan? Yung desisyon na mahalin ang Panginoon ng higit sa lahat. Sa lahat po sa lahat. At minsan ho, inaano natin yan. Ina-underestimate lang natin yung salitang yan. Mabigat ho yan. Hindi ho yan kumbaga magaang na statement lang. Higit sa lahat. Higit sa lahat. Tingnan nyo ho, babasa ako ng talata dito po sa Mateo 37. Ang sabi ho, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. 38.
Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mga kapatid, sa inyo siguro hindi nyo na-experience to. Ha? Sabihin nyo na kami nagkakasundo kami sa bahay kasi isa lang naman kami simbahan ang pinupuntahan. Isang Panginoon lang naman kami sumasamba. Totoo ho yun. Marahil sa inyong karanasan na hindi ho ninyo nakikita ang bigat ng mga pananalita ng Panginoon. Ako ho, naranasan ko yan eh. Naranasan ko ho yung bigat nito. Kasi ang edad ko lang noon eh, 16. Kada 16 ko nga lang na makakilala sa Panginoon eh. Naranasan ko ako ho ang kauna-unahan sa bahay na nakakilala sa Panginoon. At nakaunawa ng katotohanan tungkol sa kaligtasan. Pagkatapos ito, nanay ko, binabawalan akong umattend ng Bible study. Ayaw na nila ako papuntahin doon sa church. Ayaw na nila ako, naliligaw na raw ako ng landas. Kasi ang relihiyon po namin ay Romano-Katoliko. Yan po ang aming pananaw. At nakikita niya na gabi-gabi, nagkakaroon kami ng pagtatalo na dalawa. At doon ko nakita ito. Na meron talagang, kapag minahal mo ang Panginoon, higit sa lahat, tatayo ka sa kung ano yung pinaniniwalaan mo tungkol sa Kanya. At ginawa ng nanay ko magagawa niya para talaga pigilan ako. To the point na umiiyak pa kami gabi-gabi. Ginagawa ho namin yung pagtatalo na yan halos. Pero hindi ako natinag. Kasi ito ang binabasa ko noon eh. Ito ang nababasa ko noon. Hindi pwedeng hindi pwedeng mahalin ko ang nanay ko ng higit sa Panginoon. Hindi. Kailangan ng Panginoon na higit sa lahat. Kung nandoon ho ang katotohanan at doon tayo pinatatayo ng Panginoon, at sabihin na natin ang lahat ng kamag-anak natin, kaibigan natin, lahat ng tao na kapaligid sa atin, ayaw yung kinatatayuan mo, tatayo ka pa rin doon. Kasi mahal mo Panginoon. Mahal mo Panginoon. At halimbawa, sa paggawa ng tama, lalo na ho dyan sa ating bansa, lalo na ho kahit saan naman sigurong lugar, usong-uso na ho mga kapatid yung pagiging praktikal na sinasabi nila. Na ang praktikal ibig sabihin nun yung magiging bahagi ka ng corruption. Ang corruption ho actually sa application ng salitang corruption, two-way yan. Hindi ho isang tao lang yan eh. Kung merong isang taong na nilalagyan, may taong naglalagay, parehong corrupt yun. Yung nilalagyan at naglalagay, pareho pong corrupt yun. Kung halimbawa po, hinuli kayo, binigyan nyo ng bribe o suhol, yung pulis, pati ho kayo corrupt. Ganun ho ang corruption. Two-way yun. Kaya minsan mga kapatid, pag tumayo kayo sa kung ano ang katotohanan, dahil mahal niyo ang Panginoon, doon niyo makikita. Doon niyo makikita ito. Doon niyo makikita ito. At pagka minsan, diyan pa nga makikita sino tunay mong kaibigan at hindi eh. Lalo na po mga kapatid, pag nakikita nila na tumatayo ka kung anong totoo. Makikita nyo sila, maaaring magulat kayo, mawawalan na lang sila ng gana sa inyo. At huwag ho kayo malungkot mga kapatid, talaga hong kasama ho yan sa buhay Kristiyano. At yan kasama ho sa desisyon na dapat natin gawin. Handa tayo. Ito pa ho isa, babaguhin ko, ibahin ko naman. Halimbawa po, kagaya ng posisyon ng tatay ko. At saka kami. Nung nakakilala na kami lahat sa Panginoon, lahat naman kami talagang naging masugid at naging malapit sa Panginoon. Ang tatay ko ginamit sa iglesia, ang nanay ko rin ganun din. At hanggang ngayon, ginagamit naman sila. Namatayan kami ng kabilang sa pamilya na mapagmahal din sa Panginoon yung kapatid kong yun. At kilala nga siya ng buong bayan. Nakikilala nga lang ako sa amin ngayon dahil sa kanya. Hindi dahil sa ako sino ako doon sa lugar namin. Dahil sa kanya. Bakit to? Dahil sa kanyang influence bilang Kristiyano rin. Ano nangyari? Namatay ho kapatid ko. Ngayon kung halimbawa po na napakataas ang antas ng pag-ibig namin sa kapatid ko, na mas mataas pa kaysa sa pag-ibig namin sa Panginoon, tatalikuran na namin ng Panginoon. Ganun ho yun.
Kaya hindi ho po pwede na mataas ang pag-ibig natin sa kahit sino nang higit sa Panginoon. Kailangan ang Panginoon ho ang mahal natin ng higit sa lahat. Ganun po mangyayari noon. Kapag meron kayo minamahal na kapantay ng Panginoon, magagawa yung talikuran na Panginoon eh. Mga kapatid, pinapaalala ko sa inyo, ito, basahin nyo to pag bulay-bulayan nyo. Hindi ho biring commitment ito. Kung hindi nyo gagawin to, sorry to say this mga kapatid, hindi ho kayo Kristiyano. Hindi po tayo Kristiyano. Kapag hindi po natin to, hindi natin alam to at di natin ginagawa ito. Siya dapat ang higit sa lahat. Siya lahat. Mga kapatid. Okay, tuloy natin. Sabi ni Jesus, matindi yung salita niya rito. Basahin ko lang sumunod sa talata. Yung hindi daw nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Kami siya, lalo na pagka mahal na araw, nagiging usapin niyang krus. Hindi ho ito literal na krus. Hindi ho ito literal na krus. At kadalasan ho ito ay yung nakaugnay sa pag-uusig. Sa pag-uusig po. Ako talagang una kong taga-usig mga magulang ko eh. Kasi hindi, bago sa kanila yung katotohanan na tuklasan ko eh. At sila natetreaten talaga na dahil ang tagal na nilang Romano-Katoliko. Pagkatapos eto ngayon ang katotohanan ito na si Jesus lang ang katotohanan, siya lang ang daan, siya lang ang buhay. Hindi, mabigat sa kanila yung usapin na yan. Mga kapatid, ganito lang ho ang krus. Ito po sa pinakamagaang na paraang maipapaunawa ko sa inyo. Kapag ang kalooban nyo at saka ang kalooban ng Diyos nag-krus, yun ho yun. Ganun ho yun. Yung gusto niya at saka yung gusto nyo nag-krus. Yun ho ang krus nyo. Yung sundin yung kalooban ng Diyos kahit ayaw nyo. Yung pasakop kayo sa kung anong gusto niya, kahit hindi niyo yung gusto. Ganun po yun. Mabigat ito, yung magulang mo na, kapatid mo, kamag-anak mo, sila ang kumbaga ay contender dito sa posisyon ng pag-ibig sa Panginoon. Mabigat, ho. Pero kung hindi ho natin alam to, at hindi natin ginagawa ito at hindi ito ang ating commitment sa Panginoon, pagpatawad niyo kung sabihin ko sa inyo wala kay katiyakan na maligtas. Wala po talaga. Kasi ito sinabi niya. Hindi ho tayo karapat-dapat sa Kanya kung mamahalin natin ng iba ng higit sa Kanya. Okay? Sabi rito, tuloy ho natin, Lucas 14 ho ito Simula to sa 26. Kung sino mang tao ay pumaparito sa akin, ito'y kapareho lang halos nung nabanggit doon sa Mateo. Gis. Kung sino man tayo pumaparito sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama at ina, ito napopuot ang banggit dito ni Jesus. At asawang babae, at mga anak at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at pati na sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ang kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ano po sinasabi dito? Sinasabi ba nito ng Panginoon? Awayin natin ating mga magulang, ating kapatid, hindi ho. Ang pinapakita ni Jesus dito, ito po ay parang ang word ho kasi sa English ay hyperbole. Isa pong point of comparison na extreme. Mabigat na mabigat. Parang na mabigyan niya ng bigat na timbang yung sinasabi niya. At makuha niya atensyon ng tao, sinasabi ni Jesus to. Ito mga hyperbolic words na to. Okay? Ganito po yan. Kailangan sobrang taas ang antas ng pag-ibig mo sa Panginoon. Ganong napakataas na kung ikukumpara mo yung pag-ibig mo sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, sa magulang mo, sa anak mo, galit pa nga. Kailangan sobrang taas na kung ikukumpara mo yung pag-ibig mong yan sa mga minamahal mo sa buhay,
ay galit pa nga. Ganun lang ho pinaparating ni Jesus dito. Yun lamang po yun. Kailangan mahalin natin siya talaga sa napakataas na antas ng sa ating buhay. Okay? Sana ho nagigets nyo to? Kasi ito ho ang pangalawa. Yun ho ang pangalawa na hinihingi niya. Yung desisyon na yun. Na ibigin siya na higit sa lahat. Ang pangatlo ho, yung desisyon na ibigay natin ang ating buhay. Yun po ang nire-require. Alam nyo, libre ang kaligtasan. Totoo yun. Pero ang cost nun ay ang ating buong buhay. Sabi ho rito, pinalapit sa kanya ang karamihan. Ito po ay matatagpuan sa sabi rito. Pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati na kanyang mga alagad. Sa kanila sinabi, kung sino man tao ay ibig sumunod sa akin, itumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa Mateo 10 po ito, 34. Sapagkat sino man mag-ibig iligtas sa kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo, ay maliligtas yaon. Sapagkat ano mapapakinabang ng tao na makabta ng buong sanlibutan at mapapahama kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, kung gusto niyo yung buhay na wala hanggan, itaya niyo yung buhay niyo. Yan ang ibibigay niyo sa Kanya. Kasi ho mga kapatid, ganoon naman ang investment, di ba? Yung ibibigay mong buhay, ito'y temporal na buhay lamang kung tutuusin. At nakita ninyo kung anong buhay meron ang buhay na to. Kung gaano kalimitado, kung gaano ang mga karanasan meron sa buhay na to. At hinihingi lang ng Panginoon yun. Ibigay niyo yung buong buhay niyo. At matindi naman ang investment. Matindi naman ho ang kapalit. Pero hinihingi niya ang buhay niyo. Kung hindi niyo ibibigay ang buong buhay ninyo, mga kapatid, hindi rin kayo pasok. Hindi po kayo pasok. Kung halimbawa mayroong area ng buhay niyo, ayaw niyo ibigay sa Panginoon, hindi kayo pasok. Kailangan ibigay niyo ang buhay niyo. Kaya hindi ko maintindihan yung iba. O kung bakit sabihin nila na hindi pa rin nila daw hindi pa rin daw nila maisuko yung parting yun ng buhay nila. Hindi ko maintindihan yun eh. Ano pa ang pumipigil? Ano pa ang humahadlang? Palagay ko sila na tayo na pong individual ang makipag-ugnayan sa Panginoon tungkol dyan. Pero ang pinaparating ko lamang po, mga kapatid, yan po ang nire-require. Ibigay niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Meron ako naalala Meron isang tao, mga kapatid, na ang buong buhay niya, halos, buhat nung siya ay maging archaeologist. Actually, architect siya na magaling. Isa siyang French architect. Pero mga kapatid, buong buhay niya, alam niyo ginawa niya lang, aralin lang yung Pyramid of Egypt. Doon lang yung nilagay ang buhay niya. Hanggang sa tumanda siya, doon lang umiikot ang buhay niya halos. Mga kapatid, kaya niyo bang doon na lang ilagay ang buhay niyo sa kaharian ng Diyos? Na yun naman talaga ang inihano ng Panginoon. Yan naman ang gusto niyo mangyari. Mga kapatid, hindi ho sa akin ng Panginoon, ho. Hindi niya ho hinihingi yan para hindi na kayo maging masaya, yung para na lang nadidiktahan kayo. Hindi ho ganoon ng Panginoon. Hindi po siya ganoon. Ang totoo nga po niyan, kapag ang buhay niyo nasa Panginoon, mas maayos ang buhay natin. Mas maayos po. At siyang nagsasaayos ng lahat. Pero kapag wala ang buhay natin sa Panginoon, sa totoo lang kayo na hong, use your imagination, mga kapatid. Kayo na hong tumantya kung ano yung sinasabi ko. Iba po yung buhay nasa Panginoon. Mararanasan mo doon, mga kapatid, malaya ka, pero siya ang may pagsasaayos na ginagawa. Kaya mga kapatid,
Yun ho ang imbitasyon ng Panginoon. Nire-require niya yan. Hindi nyo basta ibigay lang yung kalahati ng buhay nyo. Hindi ho, hinihingi niya lang yung 1/4. Hindi hinihingi 1/3. Hinihingi niya yan full. Yung one whole. Yung buong buhay ninyo. Ilatag nyo doon sa kaharian ng Diyos. Sapagkat yun ang nire-require niya. Yun ang nire-require niya, mga kapatid. Gaano ba katindi ito, mga kapatid? Aba, isipin nyo yun. Ito po'y katiyakan ng ating future. Ito po'y katiyakan, mga kapatid, sa hinaharap. At ito po ay sigurado. Kung halimbawa po, alam nyo numero na mananalo, o di kaya merong isang tao na nagbebenta ng numero na talaga namang mananalo 'yun. Numero ng loto at mananalo dito kasi matindi ang mga premyo, $700 million. Ano po, mabigat ho dito ang premyo. Pero halimbawa po may tao na talagang alam ninyo na hindi pa sumablay. Alam niyang yung ibibigay niya number, pag binigay niya sa iyo, mananalo 'yon. Pero yung halaga ng numero na bibilin mo ay halaga ng lahat ng meron ka, ng kabuhayan mo. Hindi mo ba ibebenta lahat yon? Hindi mo ba ibebenta kagaya ng parabola, kagaya ng sinasabi ng talinghaga? Ibebenta lahat at bibilin mo yon. Mga kapatid, kung alam ninyo na itong buhay na walang ganito ay totoo, ito'y sigurado, at ito'y hindi sasablay, itaya nyo na buhay nyo dyan. Ilagay nyo ng lahat. Isalang nyo ng lahat. Sapagkat sigurado kayong panalo. Sigurado kayong panalo. At kahit ngayon pa lamang po, mga kapatid, binibigyan niya na tayo ng katiyakan. Kumbaga ho sa ang gamit niya na term ni Pablo, deposito. Nagbigay siya ng deposit sa atin. Kaya ho tayo nakakaranas ng pagbabago. Kaya tayo nakararanasan natin ng kanyang presensya. Nandiyan ang kanyang provision. Ano ho? Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, lagi tayong sagana, di ba? At hindi rin ibig sabihin niya na lagi tayong gumagaling nga tayo sa ating mga sakit, pero hindi ibig sabihin hindi na tayo magkakasakit. Yun po ay mga deposit lamang. Kumbaga, antisipo lamang yan. Hindi yan yung talagang buhay na ino-offer pa niya sa atin. Yung ino-offer niya, higit pa dyan. Wala nang sakit. Mga kapatid, wala na mga tao doon na threat, mga kapatid, sa ating kaligtasan. Wala na ganun. Wala na si Satan doon. Wala na demons doon. Wala na po. Ang nandun na lamang po ang kanyang paghahari. At yun ang ipinangako niya sa atin. It's worth it. It's worth it. Kaya mga kapatid, sana hindi na tayo mapigilan na ilaan natin ang ating buhay at ibigay na sa Kanya. Sapagkat it's all worth it. Mga kapatid, ganito ho. Nag-iimbita ho ang Panginoon sa atin. Na kung gusto natin talaga makatiyak sa kaligtasan, ako ho'y nagugulat Minsan ito nagkaroon tayo ng service anniversary. Meron akong mag-asawang pinagpatotoo. At ang patotoo nila kung kailan sila pinagsimba ng magulang nila sa church. Kung kailan sila nagsimulang pumupunta ng simbahan ng Metodista. Mga kapatid, hindi ganong encounter ang ini-expect ko, mga kapatid, sa atin bawat isa. Gusto ko sana pagka tumayo tayo sa pulpito, hindi yung ganong karanasan na ang mga magulang natin kasing sinusundan ay sumisimba na, kaya sumisimba rin tayo. Hindi po sana tayo ganon. Kasi hindi ganon ang hindi ganon ang talagang encounter sa Panginoon. Ang encounter sa Panginoon ay alam mo na at napag-unawa mo na ang kaligtasan lang talaga ay nasa kamay niya. Nalaman mo, napag-unawa mo na ang katotohanan lamang talaga ay nasa panig niya, nasa kanyang lugar. Yun po yun. Yung tinatawag na personal encounter. Kaya nga ho, pagka nagpapatotoo, tawag doon ni personal testimony. Kaya mga kapatid,
dapat ang patotoo natin ay kung kailan natin binigay ang buhay natin sa Panginoon at nagpasya tayo na siya na ang Panginoon. Siya na ang hari ng buhay natin. Siya na ang nagmamay-ari sa atin. Ako po, patotoo ko, August 16, 1980, tumanggap ako sa Panginoon, tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At buhat noon, mga kapatid, hanggang ngayon, ay nagpapatuloy akong alagad ng ating Panginoon. Mga kapatid, sana ho na napag-unawa natin itong gusto kong iparating sang-ayon sa sinasabi ng ating pinagbulay-bulay ang salita natin Panginoon Jesus. Hingil po sa talinghaga ng natatagong kayamanan at ang mamahaling perlas. Mga kapatid, manalangin po tayo. Sama-sama. Aming Ama, maraming salamat po Panginoon sa aming natutunan. Gusto namin Panginoon na ilagay ng lahat sa iyong mga pagpalang kamay Panginoon. Ang aming pagpapasya na sumampalataya, ang aming pag-ibig Panginoon sa inyo na kayo ang aming mamahalin na higit sa lahat. At ang ilagay na sa inyong palad Panginoon ang aming buong buhay. Aming Ama, nananampalataya po kami sa inyo. Naniniwala po kami sa mga katotohanan ito. At hindi po biro, Panginoon, ang ipinangako mo sa amin. Kaya hindi rin po talaga biro kung ano man po ang inyong hinihingi. Aming Ama, dinadalangin po namin ang lahat ng ito. Samahan niyo kami, Panginoon, sama-sama. Hinihiling namin, O Diyos, mga pinanghihinaan ng loob. Palakasin mo ang loob nila, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na magkaroon sila ng isang personal, Panginoon, na karanasan sa inyo. Tugunin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Tugunin mo kung anong saan sila naroon. Hipuin mo, Panginoon, ang mga may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Dahil mo, Panginoon, na sila inyong pagalingin. Dinadalangin namin, O Diyos, sa mga walang trabaho. Dalangin namin, Panginoon, bigyan mo sila ng isang magandang trabaho na magiging source of income nila, Panginoon, sa araw-araw. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga may suliranin sa pamilya. Panginoon, mamagitan ka sa amin. Patuloy ka, Panginoon, maghari sa aming mga tahanan. Hayaan mo, Panginoon, ang kapayapaan ng siyang mangibabaw, O Diyos, sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming tahanan. Aming Ama, ninadalangin po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan na aming mananakop na si Jesus. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. Shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.
favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you
just for